Good morning, good afternoon, good evening, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa ating lahat mga kababayan. Welcome muli dito sa ating channel Istoryahe Ko Bahay. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo. Maligayang pagkikinig sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, maligayang pakikinig dito sa ating channel. At tayo na naman ay magsasama-sama para pag-usapan ang isyu sa ating bayan. Maligayang pakikinig sa lahat ng aking mga subscriber. At sa lahat ng hindi pa nag-subscribe sa aking channel, Istoryahe Ko Bahay, paki-subscribe. Okay mga kababayan, sa lahat ng aking mga masugid na tagapakinig, welcome po dito sa ating programa, sa aking channel, Istoryahe Ko Bahay. Sa lahat ng mga Dubai Florist, maligayang pagkikinig po sa ating lahat. At sa lahat ng mga taga KOJC, kumusta po? Sa lahat ng mga full-time miracle workers, maligayang pagkikinig. Buhay na mga kababayan, sa oras pong ito, pag-uusapan po natin itong bagong balita ngayon sa Pilipinas. Yung trending ngayon mga kababayan na gas 13 billion worth ng shabu mga kababayan. Kasi po ang nangyari po medyo kaduda-duda po kung ito ba ay totoo or ito ba ay scripted mga kababayan. Kasi po kaduda-duda po ang balita ng PDEA sa nahuli nilang 2 niladang shabu na may halagang 13 billion pesos mga kababayan. Isang van ang sinakyan na puno ng shabu na nasabat ng mga pulis sa checkpoint dyan sa may Batangas mga kababayan. Hindi po kapanipaniwala dahil paano po nagkasya ang 2 tonelada sa isang van mga kababayan. Totoo ba ito o scripted? Tanong ng bayan, totoo ba ito or scripted? Hindi naman siguro masama magtanong mga kababayan kung ito ba ay totoo or scripted ang nangyari. Baka tayo naman po ay patawag sa kamara, nagtatanong lang po mga ginoong congressman at senador dyan sa Pilipinas. Totoo ba ito or scripted? Para lang may maipakita sa taong bayan na may nagawa ang administrasyon sa pagsupil ng mga durugista sa ating bansa. Maniniwala ba kayo mga kababayan na ito ay totoo or gawa-gawa lamang mga kababayan? Kasi po kung ito ay totoo, napaka-imposible po ang mga pangyayari na wala man lang habulan, walang barilan at napakalaking halaga ng shabu ang nasabat dyan sa checkpoint sa Batangas. Kasi kung ito ay totoong pagkahuli mga kababayan, tanga ba ang mga drug lord na mag-deliver ng shabu na isinilid lamang sa isang transparent na plastic? Tuni-tuniladang nilagay sa transparent na plastic mga kababayan? Yung bang kitang-kita agad na powder yung laman sa loob ng plastic? Di ba tanga lang kung totoo man ito na ang mga
mga shabu mga kababayan na ilagay lang sa transparent na plastic? Sino bang mga durugista na mag-deliver ng shabu sakay sa isang van na karami-rami mga kababayan ang i-deliver 2 tonelada at walang escort? At nakita natin mga kababayan at nakita natin sa mga preskon, wala kang makitang pulis na nagsalita na organic. Yun bang detalyado at totoong testimonya mga kababayan? Makita mo sa preskon mga kababayan kung saan ang pulis ay hindi excited na magsalita, kundi parang kabado pa siya magsalita mga kababayan. Paano nagkasya ang 2 toneladang shabu sa isang van? Tanga ba yung mga durugista para ipagsiksikan sa isang van ang 2 toneladang shabu? At ang nangyari pa mga kababayan, katakataka na voluntaryong tumigil sa isang checkpoint ang isang van na may kargang 2 toneladang shabu. Wala mang nangyaring putukan, walang habulan. Sa ganong karaming shabu mga kababayan, kusang tumigil sa checkpoint ang isang van. At ang nangyari pa mga kababayan, di ba ang procedure nito dapat pagkahuli, dalhin mo na sa laboratory at suriin kung totoong shabu nga ito. Agad-agad mismo nagdeklara ang mga pulis na ito nga ay shabu. Ura mismo, alam agad ng mga pulis na shabu ang sakay sa van na kusang tumigil sa isang checkpoint. Ayon sa report mga kababayan, na itong mga powder na ito ay medyo may pagka-itim-itim na. Ibig sabihin nito, mga luma na at hindi na pwedeng ibenta. Napag-alaman mga kababayan na ang driver na nagmaneho sa van na may kargang 2 toneladang shabu ay isa palang ex-US Army. Paano nangyari ang isang ex-US Army na nagmaneho sa van bigla na lang tumigil sa checkpoint na alam niya na may dala siyang pinagbabawal na droga? So palagay niyo kaya mga kababayan, tanga ba yung ex-US Army para doon niya idaan sa checkpoint ang karga niya? Hindi daw alam ng driver na shabu ang karga ng kanyang van. Ex-army ka, hindi mo alam kung anong karga ng van mo at karami-raming powder sa likod ng van mo, hindi mo alam kung shabu ito. Nagmamaniho ka lang na hindi mo inaalam kung ano ang karga ng van mo. At kung alam mo, bakit ka doon dumaan? Alam mong may checkpoint. At kusa mong itinigil ang van sa mga pulis na nag-checkpoint sa area dyan sa Batangas. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Totoo ba o scripted ang nangyaring insidente? So hindi ito police operation, walang bypass operation, walang tukhang na nangyari, basta na lang dinala ang van sa Batangas at huminto sa checkpoint ng mga pulis. Naku naman, sa susunod, galingan nyo naman ang drama. Maniwala na sana ako, kaya lang, hindi ka panipaniwala ang nangyari. Bakit kamo mga kababayan? Bakit ganon na lang nakusang huminto ang van sa checkpoint? 2 toneladang shabu, walang escort na mga durugista, na mga guns,
na may dalang matataas na armas. Alam nyo, ang mga drug lords, matataas ang mga kalibre. Dala-dala niyan basta may mga delivery. At hindi yan nagdi-deliver na walang escort, na driver lamang ang nagmamaniho at walang escort. Kung ganun kalaki, kung ganun kahalaga o ganun kalaking halaga ng shabu ang karga sa sasakyan, paano nangyari mga kababayan na ganun kalaking halaga ng shabu isinakay sa isang van na wala man lang ka-cover-cover, transparent yung plastic, at driver lang ang sakay, walang escort mga kababayan? So kung ito ay totoo, tanga na ba ang mga drug lord ngayon? At makita natin sa interview mga kababayan, ang pulis na nagpa-interview sa media, mahalata mo kasi kung totoo yan, ang pulis magsalita sa harap ng mga reporter or media, organic yung pagsasalita, with passion mga kababayan. Pero nakita natin sa nangyaring press con na nandoon si Presidente, parang kabado pa yung pulis, tamimi pa yung pulis. Ang nangyari mga kababayan, si PBBM pa ang naging press secretary sa naganap na press con. Tuloy ang pulis na humarap sa mga reporter na tamimi at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung ihambing natin ito sa war on drugs ni ex-President Duterte mga kababayan, napakalayo po, at masasabi natin na ang nangyaring pagkahuli sa 2 tonelada ay parang drama mga kababayan. Masasabi mo na scripted itong nangyari sa pagsabat ng 2 tonelada sa isang van na walang escort na mga durugista. Kasi sa war on drugs noon ni ex-President Rodrigo Roa Duterte, maraming aksyon mga kababayan. Maraming nangyayari, bypass operation, mga intelligence report, habulan, barilan mga kababayan, bago mo matiktikan ang mga durugista sa kanilang mga kalakaran. So kung totoo ba ito mga kababayan, kung totoo man itong nangyari, tanga na pala ngayon ang mga drug lord. Tanga na pala ngayon ang mga durugista na 2 toneladang shabu isakay nila sa isang van at transparent pa ang nilagyan sa mga powder. Tanga na ba sila ngayon na idadaan nila sa isang checkpoint dyan sa Batangas na marami naman pwedeng pagdaanan dyan sa Batangas mga kababayan? Maraming mga tagusan dyan, maraming mga diversion road ngayon mga kababayan. Nakakapagtaka na basta na lang itinigil sa isang checkpoint ang van, alam na may kargang shabu. Matanong nga mga kababayan, hindi po masama magtanong. Tanong lang bayan, sino ba ang writer ng script na ito? Masyadong basic yung drama. Yung drama nyo sa script, masyadong basic. Hindi nyo man lang ginalingan, Diyos mio. Nahalata tuloy ng taong bayan ang mga galawan ninyo. Walang ka-effort ang mga pulis, basta na lang huminto ang na may sakay na 2 toneladang shabu. Kabubo naman ang gumawa ng script na ito. Kung gusto niyong malaman kung gaano katotoo
ang paghuli sa mga durugista o mga drug lords o mga delivery ng shabu, mga kababayan, tanungin nyo si Senador Bato de la Rosa, kasi siya ang PNP chief noon. Gaano kahirap magtukhang, gaano kahirap mag-bypass operation, gaano kahirap manghuli ng mga durugista. Kaya nga maraming patay, di ba? Kaya nga maraming buhay ang nakitil dahil hindi ganun kadali ang paghuli sa mga durugista. Kasi ang mga durugista, mayroon din yan silang mga baril. Hindi yan sila basta-basta magpahuli. Hindi yan sila basta-basta na lang sumuko sa mga otoridad. Lalong-lalo na kung ganon kalaking halaga ng shabu, mga kababayan. Paano nangyari na isang driver lamang at walang escort na diniliver ang 2 toneladang shabu? Kaya nga inireklamo si ex-President Duterte ng ICC dahil maraming namatay. Dahil ang mga durugista, mga kababayan, pag merong bypass operation, talagang lumalaban yan sa mga otoridad. Kaya nga may mga barilan, di ba? Kaya nga hindi lamang sa side ng mga durugista ang may patay, kundi sa side din ng mga pulis, meron ding mga patay. Basta may bypass operation, mga kababayan, meron talagang aksyon na magaganap. Kasi hindi madali manghuli ng mga durugista. Kung mag-deliver sila, mga kababayan, ng shabu, marami silang mga goons nag-i-escort na may mga bit-bit na malalakas na armas, mga kababayan. Hindi basta na lang itigil ang van doon sa checkpoint at driver lang ang sakay, walang escort, walang habulan, walang barilan na nangyari. Kung totoo nga ito o hindi scripted. Kung balikan natin ang mga pangyayari sa panahon ni ex-President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang war on drugs, nung unang taon ng kanyang war on drugs, mga kababayan, maraming mga aksyon ang nangyayari. Maraming habulan ang nangyayari. Maraming barilan ang nangyayari. Maraming bypass operation na kung saan, mga kababayan, hindi lamang sa panig ng durugista ang namatayan, kundi sa panig ng mga pulis at sundalo. Kaya masasabi ko na kaduda-duda po ang nangyari kung bakit bigla na lang tumigil ang van sa checkpoint at ito ay napag-alaman na shabu pala ang sakay sa isang van na 2 tonelada na walang escort na mga goons, walang escort na mga durugista na may bit-bit na mga matataas na kalibreng armas. Basta na lang itinigil at ito na agad ngayon, mga kababayan, ang pinag-uusapan sa mainstream media, sa mga vlogger na mga bayaran. Sa sunod, ito lang masasabi ko, no? Sa sunod, galingan nyo naman paggawa ng script para hindi kayo mahalata ng taong bayan. Masyado nyong minamadali ang paggawa ng script. Halata tuloy ng taong bayan na pike ang pagkahuli sa 2 toneladang shabu o ito ay drama or scripted. Hindi na ang taong bayan ang niloloko nyo. Ang sarili nyo ang niloloko nyo sa ginawa nyong pagkahuli sa 2 toneladang shabu.
naging katawa-tawa tuloy ang nangyari sa pagkahuli o sa report na kung saan mga kababayan sa nangyaring preskon mga kababayan nagiging press secretary tuloy si PBBM. Tama ba ang procedure mga kababayan na ang presidente mismo ang nagmumukhang press secretary sa naganap na preskon? Ang sabi ni PBBM, alam nyo kasi sa training ng military walang training paano humarap sa press. Pero sa training sa pagharap ng bala kaya namin, pero sa press hindi namin kaya. So anong klaseng gimmick to mga kababayan? Tapos may lumapit pa na policewoman, may ibinulong sa officer kung saan siya ang humarap sa mga media. So, bahala na kayo maghusga, pero para sa akin, kaduda-duda po ang nangyaring paghuli sa 2 toneladang shabu dyan sa checkpoint sa Batangas. Pero kung ito ay totoo man at hindi scripted, eh di palakpakan natin ang administrasyon. Kung totoo man ito at hindi scripted ang naganap na paghuli sa 2 tonelada, di palakpakan natin ang administrasyon at may accomplishment sila sa war on drug na walang buhay na namatay. Pero kung ito ay malaman ng taong bayan na gawa-gawang kwento lamang, ay sarili nyo na ang niloloko nyo. So mga kababayan, hindi ko na pahabain pa ang ating pagsasama sa oras na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe, click the notification bell, like, and share. Maraming salamat po. Ito po si Bimbo Batikan Sumipo dito sa ating paboritong channel, Istoryahe Ko Bay.